Bitcoin first draw. Good evening, 8:14 p.m. October 21, Tuesday, 2025. Um, Yun, unang topic natin, Bitcoin, no? Crypto market. So, good evening, Philippine time. Good morning, good afternoon. Kung saan ka nakikinig. So, okay. Yung last post ko nakaraan, no, mahalaga yun. Karoktong na nito yun. So, gulo yung drawing. Teka, pakita natin. Bitcoin versus gold. Gold, yeah. So, mas malinaw kung picture. Yan. Gold futures. Yan, 300. Somewhere here. Dito nagkaroon ng gold ETF. No? Gold ETF. When the it's legal. 2003, no? First gold activity, gold bull din siguro sa Australia. No? Tapos nagadap na yung buong mundo. So, gold, 2003, 2004. So, 2003 to 2004. Nag-adoption ng Australia and then the rest of the world. So, it went from here, sabihin natin, median ng 2003 and 2004, and it's now 1,000. Ay, hindi. Yung parabolic fan lang. Hindi natin ito sa ba ng tulog nito. Median, 340. Ito lang yung parabolic. May mga swing high, swing low, pero parabolic fan pa rin. Dito siya nagkaroon ng bear market sideways. Tuktok niya is 400%. So, yun yung epekto ng ETF, Equity Traded Fund. Kasi si gold talaga natutulog yan. No? Kapag nagparabolic yan, hindi naman siya nagiging zero. No? Parang hindi siya bumabalik dito. Kung rin, nagparabolic siya. Siya babalik dun sa pinanggalingan. Ang gawalawan ni gold is pump, dump, tulog. Pump, dump, tulog. Kaya, ano yung mga galawan? Tagal matulog to. 80s, Cold War ata. After the Cold War. Tulog yan. 80s to. Tignan niyo na ang buhay. 2005. Ilang years yun. Tulog yung gold. Meaning ang tulog, no? Hindi, nag-range lang siya. So, from 500 to say 300, no? Tapos may bonus pa dito, 50. Tapos nakabalik siya ng bull market. Ito na. Yung karoon ng gold ETF. No? So, si Bitcoin, kaka-file lang, no? Ng ETF dito. Ilan nga ba yan? Bitcoin. So, mga nag-file yung mga large cap. 2021. Oh, no. IBIT. 2024 na. So, kailangan natin yung ETF ng mga giants. 2024. So, last year, no? January. Ito. Simula ng ETF. So, na-break niya yung previous high. No? Trading all-time high. So, kung dito ka ilalim, si gold nagkaroon ng 400% rin. Hindi nakangalahati na. Kung 400 din, hindi yan.
almost 200K. Pero yung discuss ko last time is Bitcoin Tendo parabolic run. Wala pa siyang parabolic run eh. Talagang yung bull run niya. Grabe yung bull lang. Start na to. No? Basta yung diniscuss ko nung nakaraan, may parabolic run na possible. So ngayon, yung ginagalaw ni Bitcoin, ito na siya. So ito yung sell-off nung nakaraan. Tapos nagkaroon tayo ng reaccumulation. O accumulation phase, no? Selling climax. Tapos ito rin, sell-off, no? Dito yan, nag-range lang. Oh. Tapos biglang nalaglag. Tapos accumulation to. No? Tapos breakout ulit. And then we see a sell-off again. No? Galing ka dito sa ano, all-time high niya. Tapos yung liquidity, no? $19 billion. And, no? So, selling climax, AR, ST. Papasok na siya sa phase B. Yung phase B is a fake market structure. No? Gamitin yung Wyckoff. Yung diagram lang. No? Ang accumulation. Yung extra. 5% itong nakaraan sell-off. Ito yung sell-off, no? Ito yung support niya. Support, support, support. Breakdown, retest, breakdown. No, sell-off yan. So, yan. So, ang ginawa niya, may spring. Hanap tayo ng meron. So, ito. No? Selling climax, AR, ST, ST, tapos spring. Tapos, uptrend na. No? Ayan, ito, uptrend na. Ayan. Ganyan lang. Ngayon, dito, titingnan natin kung accumulation yung gagawin. Ginawa rin niya yan dito. No? Yan. Parang inverted head and shoulder. No? Shoulder, head, shoulder. Yan. So, ngayon, nandito na si Bitcoin. Dito yung mga magandang pasukan. No? For spot, for accumulating Bitcoin, tapos yung target mong sakyan is a parabolic run. No? Parabolic run na ginawa niya noon. Bitin yung earth. Malinis-linis. So, linis, kompleto. So, ito, yung sasakyan na parabolic run. So, wala pa siya niyan dahil siya ay healthy pa. Para lang ma-visualize. So, ito yung parabolic run. Ayan, yun. And then, hindi ko na sinsakto na basta tumama dun sa bandang baba. Ayan. Yun. Nasa loob ka ng uptrend channels, no? Tapos bigla siyang kumawala. Ito yung parabolic run. No? Parabolic run. So, ito sitting down on support. No? Tapos, then we see a parabolic run. Yun. Ito dati, dito siya, tumama sa dun.
ilan percent to? 2,000%. Wow, grabe. Tumama na naman tayo dito sa baba. So, assumption lang po. Grabe, 2,000%. Well, so, yan yung ano, natatawa ako kasi parang medyo hindi ka panipaniwala 2,000%. So, let's say, shorter, 1,000% is 1M yun. 1,000% is 1M. So, depende, no? Pero maraming bali-balita na 1M kaya ni Bitcoin. No? Kasi nandyan yung mga hedge fund, may malaki. Fidelity, BlackRock, etc. Big players are there, no? Tapos gagamitin yung US kasi itong crypto na to, na para maging masalba yung dollar. No? Kasi nagbebenta ng US Treasury yung China, tsaka Russia. So, ang pwedeng bumili is stablecoin. Na-discuss ko na dati yan. No? Yan yung third rule ba ng Fed. So yun, kaya katataya niya yun. Okay. Ito yung sell off nun. Ito yung sell off nun. Ito may sell off ulit tayo niyan. Tatayaan mo yung kada low nito. Para sakyan kung ganito kalaki. Parabolic lang. Kung hindi man mangyari yan, let's say, ganito na yung upside mo. 100%. Ang upside nito, 66%. Say 50%. 150. So yun, may upside pa din. So, kung hindi matuloy yung parabolic, possible may upside pa din. Basta makompleto tong accumulation phase. Currently kasi yun, nasa phase B na siya. Kasi, wala tayong simple accumulation. So, yeah. Selling climax, ito yung selling climax mo. Tapos, automatic rally. Tapos, secondary test. So, phase B na. So, yung phase B is a peak market structure. So, yan. Parang ito yan. Maangat. Prinat, no? Hindi nagtuloy. Kasi nga, peak market structure yung B. No? Kaya yung mahabang timeline na accumulation phase, no? And then, in case, no, na hindi siya matuloy na accumulation, distribution siya. So, magkaka-damage ka niyan. Pwede kang magka-damage ng mga 5%. Or pwede kang maka-exit kapag nakatuto ka ng may profit. Kasi kung distribution yun, ganyan naman yung gagawin nyo. Okay. Ito buying climax mo yan, tapos ARST. So, pwede kang lumabas, no? At the middle of the channel. No? So, kung middle, kung broken line. Kung dito ka sumasalo, sa baba ng trading range, pwede ka mag-exit, no? Pag nakita mo na yung distribution. So, let's say, may range ka. Yeah. So, kung distribution man to, buying climax, ARST, so maglalaro yung price ka. Maglalaro yan dyan. So, magpapakita yan bago siya i-up. Ayan. Kung bumibili ka dito, they're the low sa 103. Ito yung low ng trading range. Pwede ka umexit nang may profit pa. Ito lang atin ng 5% thing before matuluyan ng distribution. So, ang ganda ng risk reward. Basta kailangan sabisado mo itong bite off.
Kasi ito, mga tulad nito, ito mga nagtuloy na accumulation, ng breakout. Yan. Yung mga nagtuloy na accumulation. So, pag nag-breakout siya sa taas, pag nag-breakout siya sa taas, so win yun ng win-win situation. Tapos masasakyan mo yung parabolic run na possible mangyari. No? Before the 4-year cycle and may 4-year cycle, kailan ko nag-bottom? November 22. So when is the 4-year? November 2026. So yun yung 4-year cycle ni Bitcoin. 2018, 2022. December. 4-year cycle. Meron yan, may 4-year cycle si Bitcoin. So yun yung nilagay ko dito eh. Ito pala, Federal Reserve will host conference on Bitcoin cryptocurrency. So, it's possible mag-flip yung market cap ni gold and Bitcoin. Possible yan. Kasi pag nag-parabolic run kung si Bitcoin, dyan papasok yung fund from gold. Ito, October 17. For bumili sa opportunity na. So, yun yung saluhan yun. So, ito yung October 17. Yan. So, dito yung nakita kong magandang salo. 103. Yan. Pwedeng sumalunod ko. So, ito yung relationship ni Bitcoin and gold. When the gold ups, ito na yung nag-up to gold. Bitcoin will go parabolic. Ito. 2016 yun, tapos nag-top siya. Tapos nag-correct na si gold. Si Bitcoin yung parabolic. Nagra-rally si gold, nag-correct. Si Bitcoin naman, nag-parabolic. Ayan. Ngayon, meron niya yung rally si gold. Si gold ay nag-rally. Ayan. From, ito, full triangle na ito. May parabolic transfer. Tapos, nauuntog na. Lalaking kandila na ito. Kaya may short ako dyan kanina. Kung tinignan ko ng 5 minutes, vitamin distributor niya. Ay, grabe. It's like a double tap. So, hindi nagkaroon ng support dito. Kasi kung bullish yan, nakaroon niya ng top and handle. So, wala. Nabutas ulit ko. Ito kasi yung flip zone ko. So, yan. Demand. O, na-break. Rinig niya ulit. No? Tapos, ni-retest niya dito. Mountog dito. Kaso nawalan ng demand. Hindi naging demand. So, maganda sana yan. Kung para maging bullish. Yan. Kung nag-bounce yan dyan. Head and shoulder yan. Or top and handle. So, bearish yan. Double top yan. Pag binasag niya pa yan. Yun na yung validation ni gold na nag-top na siya. Tapos sa daily, ilang araw na siya nag-range niya. May, may, may mga nag-unload. Nagbibenta na. So, potential na change of character. Si gold. Ang haba rin naka-extended na yan. Kasi ito yung triangle. Yung triangle pattern yan. Yan, yung target. Or ito, yun yung target. No? In between 3.9 to 4.1. Tinignan ko sa feed, no? Dito sa tinamaan. Feed extension na yan. Grabe kung 4.5 pa lakas. Pero dito mukhang
change of character. 5 minutes, speaker. Ayan. So, pag nag-tap si gold, may ayan, Bitcoin can go parabol. History to na nangyari kay gold and Bitcoin. Relationship. Ayan yun. And this will be fast update, no? Kasi ito yung last chance, no? Yung pwedeng kumarga dito kay dito, eh. Yung magpaparabolic nga to. Ganda naman yung risk reward ratio niya. Ito may gap pa dito. Yung mga yan dito sa na-release. So, kaya niya yung liquidity, grabe yung bagsak ng gold, eh. Um, Bumutas na pa ng isa mong low. Ito yung target ng TP. 4,000. Yun, daming support dito. Ito butas na. Dito sa balon. So, kayang-kaya yung biya ito. Yung liquidity run. Tapos dito ba? Tapos bounce ulit, no? Tapos kukuha ng lower high. O pwede ulit na, ano, triple top. Pwede rin. Natin yan. Pero potentially, no, is a change of character. Okay na. PSCI, no, maganda na to. Sobrang tahimik na ng PSCI, no. So, review natin. May last may last post din ako na tungkol dito sa PSCI. So, summarize, no, so, trading range, no, for more than 10 years, no, mga 12 years na ata, nag-range lang. Flat. And then, bear market, no, this was uh, maraming foreign ang umalis nitong year na yan, no, dahil sa president na yan. And then, pandemic. Yung downtrend channel. Distribution, tapos downtrend channel. Tapos, pandemic recovery. Ito yung uptrend yun. Hindi niya na-sustain. So, hindi siya nagkaroon ng ah, breakout dito. So, nag-breakdown siya dito sa uptrend na to. Ayan. Tapos, nagkaroon ng bear market, no? Sideways market. Yung bear market na yan, so, meron siyang uptrend channel. Tapos, nag-breakdown siya dito. Tapos, trinay niya bumalik. So, itong breakdown na to, ito yung tatawagin kong spin. We assume this is a accumulation. Ito yung accumulation ng spin. Ito. Nasa phase C na siya. Ito yan. Phase C. So, yung phase C na yan, ano yung ginagawa? No? Meron tayong sideway, no? Supply zone, demand zone. And then, in-expect ko nga sana ito na tatlong box. Ginawa ko sa video dati. And tatlong trading range. So, ito na yung una. Ito yung pangalawa. Tapos magpapangatlo. Tapos rally. Puro rally na. Hindi nangyari na nag-breakdown. Nag-breakdown. May expectation ko na gagawin ng market maker. Kaso nung nag-breakdown siya dito, may triangle sila. May triangle sila. Nag-breakdown na yun dyan. Pumasok siya sa boundary channel. Tapos, close month din kasi ito yun. Pag close month kasi, nagpa-timing yung MSCI rebalance, FTSE rebalance. Kung meron inflow or outflow. Yun yung pinakadahilan bakit uh, nakakatakutan yung ghost month. Hindi naman dahil sa ghost month, dahil may MSCI rebalance ang FTSE. Pwedeng outflow or inflow. Outflow, di masama. So, ghost month na. So, may outflow yan. MSCI rebalance ng FTSE. So, yun, pumasok siya ng downtrend channel niya.
downtrend. Tapos meron to, sa loob nitong downtrend na to, nandiyan yung balita ng Ghost Project. Tapos, meron pa nga siyang full trap, no? Liquidity, liquidity grab yan. Tapos, pinuaan din. Stock volatility yan. May liquidity ka dito, may liquidity ka dito. Kasi, binalik ulit yun. Binalik ulit dito. Above 60. Ngayon, meron siyang, may bounce siya dito, no? Bumabang downtrend tayo. Tapos, I am assuming this is, if yung supply, ito yung demand. No? Assume ko muna ito na accumulation sa page C. Parang yan. Accumulation page yan na walang spring. LPS lang. Ito yung sa LPS ko tayo. Tapos next is sign of strength. So, sign of strength, sana mag-break siya dito sa supply zone na to. So, papasok siya sa phase 3. Papasok siya sa phase 3 pag mag-break niya. Break and reaches dapat na. Hindi yung ganitong break. Break out, tapos bumalik doon. Nag-grow ka ng lower. Break and created. Tapos ituloy niyo itong phase D. No? Dapat may volume din. May malaking volume. So, kailangan sa phase D, price increasing, volume increasing. Price pulling back, no? Volume decreasing. Kailangan ganun yung setup ng phase D. Price action and volume. Short-term trend ito. Ascending triangle, no? Ascending pattern. Ascending price. Tapos meron siya ngayon, height range. No? Ito. So, hammer. Tapos hammer ulit. Tapos bearish. Tapos bearish. Tapos ito, doji. Indication. Malaki lang yung nasa loob. So, indication to. So, next, tomorrow, no, pwede siyang mag-decide na. Kasi indication na ito. Tumabla. So, yun na yun. Kailangan, pero may retest. Or nag-green to. Nag-green siya ng nag-green siya. Sa taas. Pero nagpula ulit from baba. So, wala na yun. Invalid na yun. Kailangan may retest. Parang retest. Flip zone. Ayan. Exciting itong PSE. No? Pagka successful itong accumulation phase pa na malaki. So, yan, yung uptrend ka ano na yan. Bumalik yung price yan paangat. Uptrend na ito. Uptrend ka ano yan. Grabe bull market yan. And we're done. Tapos na yung lost decade. Sa balita, hindi pa. Ngayon pa lang nilalam yung lost decade. Pero yung market kasi, ang price in niya yun, price in yan, what is next? Hindi siya nagpa-price, hindi gumagalaw yung market. Kung ano yung nangyari na. Yun na yung tapos na. Gumagalaw yung market, what is ahead? So yun pala, sa Pilipinas, no, by November, the first, second week, no, maglalabasan na ng Q3 earnings. No? So, yan. Pag naglabas ang Q3 earnings, sinabi kasi na apektuhan yung ekonomiya, no, dahil sa Ghost Project. Pero pag maganda yung mga earnings ng mga large cap, sila SM, Ayala, Voities, yung maganda yung mga earnings nila, ibig sabihin, food, FUD yun. Fear, uncertainty, and doubt. So, pinakawalan lang ng market maker yung balita na yun. So, kasama yun sa market. So, yun yung abangan. Yun yung magiging possible catalyst. Yung Q3 earnings na report. Kung mag-breakout siya dyan, tapos lumabas yung Q3 earnings na maganda as a positive sentiment, legit to breakout. So, yun. Yun yung catalyst for a breakout. E di pag breakdown, tapos taas lahat ng Q3. Kasi yung Q3 na yun, siya yung pwedeng magtanggal ng agam-agam na na-apektuhan yung economy ng Pilipinas. Kaya sa GOS.
project. So, nandun nakasalalay. Pero yung market kasi, mauna yan, maunang gumalaw yan. Kaysa lumabas yung earnings nila. So, kaya may time range na siya. Non-based ka lang yan. Hindi naabot ng November. So, mauna itong gumalaw bago yung QT. Pero yun yung catalyst. Pag nag-breakout siya, tapos lumabas siya, good, good. Yun pa ba? So, yun lang, no? It's a very quick. So, ganda yung Bitcoin din. Kasi, bearish na yung tingin ko dito ay gold. Dito, ano nangyari kay Bitcoin? Online ulit, no? So, 2 weeks it showed 107, so online ulit. Yung accumulation nga pala, pwede siyang, hindi lang siya limited na pahalang, no? Pwede rin siya, ang pataas or pababa. Yan, iba-iba. Um, yan, din siya. Kape na yun, white up din yan. So, yun, ganun ka ganda si Wycombe. So, thank you very much for listening, no? Bye-bye! Ingat. So, ganda. Maganda sakyan ko si Victor. A very high possibility na magkaroon ng parabolic. Bye-bye!